The Lord be with you. and with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to John. Glory to you, O Lord. This is the testimony of John. When the Jews from Jerusalem sent priests and Levites to him to ask him, "Who are you?" He admitted and did not deny it, but admitted, "I am not the Christ." So they asked him, "Who are you then? Are you Elijah?" And he said, "I am not." "Are you the prophet?" He answered, "No." So they said to him, "Who are you? So we can give an answer to those who sent us. What do you have to say for yourself?" He said, "I am the voice of one crying out in the desert, 'Make straight the way of the Lord,' as Isaiah the prophet said." Some Pharisees were also sent. They asked him, "Why then do you baptize, if you are not the Christ, or Elijah, or the prophet?" John answered them, "I baptized with water, but there is one among you whom you do not recognize, the one who is coming after me, whose sandal strap I am not worthy to untie." This happened in Bethany, across the Jordan, where John was baptizing. My dear sisters and brothers, the Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Please be seated. Alam niyo ho, 20 years na ho akong pari, 20 years. At sa 20 years na pagkapari, may mga ministries, or apostolates na binibilang ko ho. Although hindi ko na humabilang kung ilang misa ho yung na-celebrate ko, ilang faithfuls na kaya yung napagpakumpisal ko, pero may isa hong particular apostolate or ministry na binibilang ko ho, at yun ay kasal. At sa loob ho ng 20 years kong pagkapari, 27 pa lang po yung couples na kinasal ko o naging presider ako sa kanilang kasal. Hindi ho kasi ako na-assign sa parish at madalas sa administration, kaya yung mga kinakasal ko, yung mga kakilala lang, mga kaibigan o kamag-anak. Kaya ganun kakunti ho, halos isang couple in a year. 27 couples pa lang po yung nakasal ko. Bilang na bilang ko ho yun. At sa tuwing may kinakasal ho ako, dalawang bagay ho palagi yung pinagdadasal ko sa mga kinakasal ko. Una, na yung kinakasal ko ay di ho maghiwalay. Dahil mahirap po sa mga anak o anak na yung kanilang magulang ay magkahiwalay. So unang dasal ko na hindi ho sila magkahiwalay. At pangalawang dasal ko ho, na sana magkaanak ko sila kaagad. Mahirap sa mag-asawa na walang anak. So far, sa 20 years ko hong pagkapari, wala pa naman ho akong nabalitaan na nagkahiwalay sa mga kinakasal ko. At natutuwa ho ako doon. At meron lang akong dalawa pa na ipinagdadasal na sana ay magkaanak ko sila. Kaya pag may kiroon akong kinakasal, may konting pressure. May konting pressure ho na sana ay matupad ho yung minimithi ko, matupad ho yung mga ipinagdadasal ko sa mag-asawa o sa couple na ikinakasal ko. 27 pa lang ho na couples. At sa loob din ho ng 20 years, 2 beses pa lang ho ako nakapag-preside sa reaffirmation rite ng Golden Wedding Anniversary. 2 pa lang ho. At isa sa dalawa, yung una, yung dati naming hong empleyado sa isang school kung saan ho dati ako naka-assign. At yung pangalawa, hanggang pangalawa pa lang ho, reaffirmation of Golden Wedding Rite, yung lolo at lola ho namin.
lola at lola ho namin. At sa Golden Wedding Reaffirmation Rite, napapansin ko na walang ka-pressure. Kung nape-pressure ho ako sa mga bagong kasal, sa Golden Wedding Reaffirmation Rite, walang ka-pressure ho. Wala na akong pinagdadasal doon sa mag-asawa. Di na ho ako nagdadasal na sana hindi sila magkahiwalay. No? Matatanda na ho sila, magkakahiwalay pa. At wala na ring pressure na sana ay magkaanak sila. Halatang halata naman na nagkaanak na. So the rite is simply blissful and joyful. Thankful the fruitful 50 years of marriage and family life. Kaya walang ka-pressure. It's full joy. It's simply blissful. At yung sa reaffirmation rite, Golden Wedding Reaffirmation Rite ng aming lolang lola, sa reception ho, tinanong ko yung aming lola, ano ba yung sekreto mo sa marriage life nyo ni lolo? Sagot ho ng aming lola, Apo, araw-araw, gabi-gabi, ipinagdadasal ko ang lolo mo. Ganun lang ho, kasimple, ang sekreto ng aming lola. Araw-araw, gabi-gabi, ipinagdadasal niya ang aming lolo. Yun ho ang sekreto ng aming lola. Yung sekreto na nakasentro ho palagi sa Diyos ang kanilang buhay. Buhay mag-asawa, buhay pamilya. At hindi ho nakasentro sa anuman. Lalong-lalo na, hindi ho nakasentro sa sarili. Kaya masasabi ko, nakayanan lahat ng pagsubok ng aming lolo at lola, ang buhay pamilya, ang buhay mag-asawa, dahil naniniwala sila sa presensya at grasya ng Diyos. Nakasentro sa Diyos, hindi sa sarili o hindi sa anuman. Kung sa bagay, kung kinakasal, di ho ba? Mapapansin nyo, saan ho nakaharap yung mga kinakasal? Hindi ho sa isa't isa. Palagi ho, yung kinakasal, nakatingin sa altar. Nakatingin sa tabernakulo. Para ho bang sinasabi na sana ang buhay mag-asawa nila, ang buhay pamilya nila, ay nakatingin o nakasentro sa Diyos. Sabi ho ni Pope Francis, may 3 bagay daw ho na kalaban ho natin bilang mga Katoliko sa panahon ho natin ngayon. Mayroon daw ho tayong 3 kalaban bilang mga Katoliko. Una, yung tinatawag na individualism. Pangalawa, hedonism. At pangatlo ay minimalism. Ang individualism ho ay yung pagiging makasarili. At yung taong makasarili, madalas ay ayaw ho yung pinipilit yung mga bagay-bagay sa kanya. At yung mantra ng isang individualistic na tao ay sinasabi lang, kanya-kanyang trip at walang basagan ng trip. It's my life. Hindi mo pwedeng pakialaman yung buhay ko. Huwag mong ipilit kung ano yung gusto ko. Ang mahalaga ay kung ano yung gusto ko. Kanya-kanyang trip at walang basagan ng trip. Individualism. At yung pangalawa, 2 kalaban daw natin ay hedonism. Puro luho na lang. Puro good time na lang marahil at boring. Boring ho. Kapag hindi natin nagagawa kung ano yung gusto natin. At yung pangatlo, yung tinatawag na minimalism. Okay na? Okay na? Konting effort lang sa buhay? Okay na? Hindi na kailangan paghirapan. Kunting effort lang sa pananampalataya natin, okay na. Ang mahalaga, nakapagsimba siguro once in a while. Okay na yun, sapat na yun. Kunting effort lang, pwede na. O kahit ano, pwede na. Ayun tinatawag na minimalism. At yung 3 yan, ay nakakapanghina daw ng buhay natin bilang mga Katoliko.
nawawala ang Diyos sa sentro ng ating buhay at sarili na lang yung sentro. Kaya ho yung paalala sa atin ay ibalik ho ang Diyos bilang sentro ho ng ating buhay. Kagaya ho ni San Juan Bautista, na si Juan Bautista ay naging tapat sa Diyos. Na si Juan Bautista ay naging tapat sa kanyang misyon. Kaya nakakatuwa ko si San Juan Bautista. Ehemplo ho ng tinatawag na humility. Ehemplo ho ng tinatawag na selflessness. Pwede namang sabihin, oo, ako ang Kristo. Kasi nung panahon yun, ang dami niya ng tagasunod. At kung tutuusin, nung sinabi niya yung susunod na, this is the Lamb of God, tinuro niya, ito na yung Kristo. At marami sa mga tagasunod niya ang lumipat sa ating Panginoong Hesus. Pero okay lang para kay San Juan Bautista. Napaka-selfless, napaka-humble ni San Juan Bautista. Kaya pinapaalala ko sa atin. Sana ganun din ho yung sekreto natin sa buhay. Buhay bilang mga Katoliko. Araw-araw, gabi-gabi, sana ho ay nakasentro ang ating buhay sa ating Panginoon, na siyang gabay, na siyang lakas at ating buhay.